Sabi nung actually ito yung sabi nung isang kasama na, sa Ako Bicol, yung pumalit kay kay Zaldico. Ito yung sabi nung abogado na yan. O abogado ba yan? O nung representative na yan. O magko-corroborate ito sa sinasabi ni Harry Roque. Hindi naman umano nakadetain si Zaldico sa Czech Republic. Ayon naman yan sa dating kaalyado ni Ko na si Ako Bicol Party List Representative Congressman Alfredo Garbin. I was able to reach out po sa pinakamalapit at sa pinakapamilya. Ang sagot lang nila sa akin at everything is okay. Meaning, siguro, hindi nakadetain. Maniniwala lang po ako kung galing na mismo sa ating mga otoridad based on official news report. O, tinan mo, kahit ito, hindi na naniniwala kay Bongbong. Ito, congressman ito hindi na to naniniwala kay Bongbong. O putya, tayo pa kaya? O maniniwala lang daw siya pag galing daw mismo sa otoridad kapag based yung official report sa Justice of Czech Republic. Kung sila mismo magpapakita sila ng ebidensya na nakakulong talaga, booking procedures, dumaan siya, o doon lang maniniwala. But as far as Alfredo Garbin ng Ako Bicol Party List ni Zaldico ito, kinausap daw niya yung pamilya at sabi naman daw sa kanya, okay lang, he's okay. So ibig sabihin, hindi talaga nakadetine. O anong sinasabi nito ni Bongbong? So ibig sabihin, sinungaling talaga itong Malacanang. Kung kaya nila magsinungaling sa mga ganito kalalaking issues, putaragis yan. Sabi ko nga sa inyo, sa mga maliliit na issue, mas lalo magsisinungaling yung mga yan. Napakalaki nitong issue na to para magsinungaling sila. Anong binabalak na naman nila at ano na naman plano nilang pagtakpan kaya naglalabas na naman sila ng mga ganitong naratibo sa public? The Ministry of Justice of Czech Republic, sila mismo nagsasabi na kahit sila walang impormasyon at nag-aantay pa sila ng official report ng kanilang mga pulis. Ayon kay Garbin, nagpadala na raw ng mga tao ang kanilang partido sa Prague para makipag-usap sa mga otoridad doon. Pero wala raw maibigay na impormasyon ang Czech authority sa kanila sa sitwasyon ni Zaldico. Pero sabi ni PNP Chief, nagpadala na sila ng mga tao doon. Baka sakaling kailanganin ni Zaldico ng abogado siguro. Pero walang impormasyon yung mga tao nila na nagpunta ron patungkol sa sitwasyon ni Zaldico. So naikot na nila ang buong Prague, pinuntahan nila yung mga istasyon ng pulis, wala naman nakakulong doon na Zaldico. So, nagsisinungaling na naman tong gobyerno. Bakit? Anong reason? Ba't nagsisinungaling? May malaki na namang pambubudol na ginagawa to. May malalaking krimen na namang pagnanakaw siguro ginagawa mga to. Kaya kung ano-ano na naman yung mga balitang pinalalabas nila. General Jose Nartates, may kumpirmasyon na ng pagkakaaresto sa pugante mula Katulad nito, sinasabi ng PNP may kumpirmasyon na. Asan yung confirmation na yun? Anong klaseng confirmation yun? Is it a letter, email, text message coming from Czech Republic? Diba? Ba't hindi nyo pa ipakita? So kung nagsisinungaling ang presidente, PNP nakisabay, ibig sabihin, kasabwat ang PNP sa fake news ni Pangulong Marcos? Tatanong lang ako O kasi kung sinasabi nung Ako Bicol Party List, hindi totoo, sinasabi nila, nagpadala sila doon ng tao, walang kumpirmasyon. Si Harry Roque, nakausap daw niya. So kung totoo ang sinasabi ni Harry Roque tsaka ni Garbin, ibig sabihin si Nartates, aso talaga ni Bongbong, ganun? Nakasabwat si Nartates sa pagpapakalat ng fake news? Anong klaseng mga pulis ito? sa tinatawag niyang official channels. Samantala, mas kinababahala raw ngayon ni Congressman Garbin ang usapin na umano'y Portuguese passport ni Ko. Hindi raw kasi ito katanggap-tanggap sa mga taga-Bicol. Katulad niyan, yung Portuguese passport. Sino nagpakalat niyan? Administrasyon. Ang nagpakalat niyan, si Boying Rimulya, si John Vic Rimulya. Ang nagpakalat niyan, si Claire Castro. O sila nagpakalat niyan eh. O ngayon, hindi naman pwede talaga yun. Comelec, hindi pwede yun, di ba? Na maging isang party list representative ang isang taong hindi Pilipino or may dual citizenship. Bawal po yun. O paano nanalo yan? O bakit hindi na-disqualify yan? Bakit yung Uy dyan sa District 6 ng Manila na-disqualify samantalang si Zaldico hindi? O di ba? So ganyan kagago ang gobyerno, ganyan kagago Comelec kung totoo yan. Kami rin dito sa Bicol Region, tinatanong bakit daw bumoto sila sa isang Portuguese. Sabi ko, hindi yan puro kapanipaniwala. Namamangha rin kami dahil dalawang termino, sa pangatlong termino niya na to, at talagang bawal na that is a ground for disqualification. Until now, wala akong maisagot sa aming mga constituent. Tapos kasi kung Portuguese passport holder siya, walang rason na madidetain siya doon sa Europe. Eksakto. Pinapakalat, Portuguese passport siya. O tapos ngayon, nakadetain daw siya, immigration issues. Kung Portuguese siya, European yan, pasok siya. Hindi pwedeng ikulong yan. So, nagko-contradict ito, mga bossing, doon sa impormasyon. Ibig sabihin, hindi natin alam kung yung information na galing na pinapakalat ng gobyerno natin pangtanga.
Pambobo. Kasi ayan lumalabas na mismo dito Napang siraulo Yung mga impormasyon na nakukuha nila, sila mismo. Sabi ko nga, sila na mismo yung naglalaglag sa sarili nila. Kaya tama talaga yung self-destruct na sinasabi ni Mayor Basti. Lahat ng sabihin nila, sumasabog sa mukha nila Fake news peddler talaga. Ito, isa pa. May yung bail hearing ni Senator Bong Revilla, nagtutuloy-tuloy pa rin mga bossing yung kanyang bail hearing. At ilang linggo na nakakalipas, ilang mga testigo na yung sumalang, wala pa rin nagbibigay ng patunay na si Bong Revilla may kasalanan. Ngayon, naglalabas na naman mga bossing etong Department of Justice o Ombudsman pala. Naglalabas ang Ombudsman na makakasuhan daw ng plunder etong si Chis Escudero. Dahil si Chis Escudero daw ay ay dating Senate President na isa daw siya sa mga pumirma nagbalangkas ng 2025 GAA. Kaya takang-taka ako, bakit ang ombudsman inuuna si Chis Escudero? Bakit hindi si Martin Romualdez at saka si Bongbong Marcos? Okay man lang kung si Chis Escudero, pero dapat silang tatlo kasama si Romualdez, kasama si Bongbong Marcos kasi sila man yan. Sila man yung mga pumirma diyan, sila man yung gumawa ng GAA na yan. Bakit si Chis lang? Bakit si Bong Revilla lang? Bakit si Villanueva lang? Bakit si Jinggoy lang? Bakit senador? Bakit walang congressman? Bakit si Kimbo hindi ipatawag? 'Di ba? Isa si Kimbo sa mga, sabi nga tumanggap pa ng mali-malitang pera, at the same time, siya yung pumalit kay Zaldico. Siya actually yung naging tawag dito, nagtuloy nung 2025 na maging appropriations sa committee chairwoman. So bakit hindi yun? So dito pinapakita lang talaga na inuuna yung mga senador kasi yung mga senador na yan yung mga boboto sa impeachment ni BP Sara pagdating sa Senado. Magiging mga impeachment court justice yung mga yan. Judges pala. So ngayon, pinahihina nila lahat ng mga pwedeng bumoto pabor kay Inday Sara, sinasakal nila o hinahawakan nila sa leg. Baka sakaling ma-impeach talaga si Inday Sara at mabali nila ang prinsipyo ng mga ito na bumoto na i-impeach si Inday Sara. Yun yung nakikita natin kasi bakit sila? Ang dami-dami naman. Dito sa kay Bong Revilla, ganun din. Bakit si Bong Revilla hanggang ngayon nakakulong pa, 1 linggo na ang nakakalipas, ilang mga testigo na ang sumalang, wala naman nagsasabi, nagpapatunay, nagbibigay ng ebidensya na si Bong Revilla sangkot talaga dito sa pagnanakaw na ito. Again, hindi ko sinasabing hindi siya sangkot. Ang sa akin lang, kung sangkot siya, dapat makapagpakita sila ng hard evidence. Wala silang pinapakitang hard evidence, tapos siya nakakulong. Si Martin Romualdez, hindi. Si Bongbong, hindi. Si Sandro Marcos, hindi. Si Kimbo, hindi. Diba? Ang kakapal ng mga mukha ninyo, tapos kakasuhan yung mga senador, itong mga congressman, wala. Bakit? Bakit wala? Anong meron? Pakinggan natin tong issue na to, itong balitang ito. Yan sa kasong malversation kaugnay ng flood control scam. Live mula sa Quezon City, may express report si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, bakit ba nabanggit si Yusek Cabral? Nikki, lumalabas kasi na si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral mismo ang nag-utos na maipasok sa budget ang subject project ng malversation case. Si Cabral ang nagsabi ipasok sa project sa DPWH yung nire-request ni Bong Revilla. Nire-request niya, legal ba ang pagre-request? Opo. Ang insertion, legal ba? Sabi nila, nangyayari na daw yan noon pa. Ako bilang isang senador, pwede akong maglagay ng mga proyekto. Ang tanong, sino magpopondo ng proyekto na yun? DBM, DPWH. So ngayon, papaano nyo mapapatunayan na tumanggap nga ako ng kickback? Kailangan meron ding hard evidence para mapatunayan nyo na tumanggap ako ng kickback. Ang connection lang ni Bong Revilla dito sa skandalo na to, yung Ghost Project, siya ang proponent. Pero sinabi na rin ni Sandro Marcos na kami, yun ang trabaho namin talaga, maglagay ng mga proyekto. Nasa DPWH na yan kung i-grant nila yung proyekto namin. Ngayon, gumagawa ng istorya etong sila Bryce Hernandez, Alcantara, itong sila Yusek Bernardo, na may kickback daw sila at binibigyan din daw nila ng kickback yung mga senador at mga proponent. Ang tanong, anong ebidensya na makapagpapatunay nun? Wala, kwentuhan lang, parang Madriaga. Ngayon, umamin sila doon sa Senado na may kasalanan sila. Tapos, nung nakaraan arraignment, sumumpa rin sila na wala silang kasalanan. Nagsoli na sila ng mga pera, pero sinabi nila wala silang kasalanan. Ano ba talaga? Falsis uno, falsis omnibus. Sabi, papasok na naman tayo dyan. Pag nagsinungaling ka isang beses, wala ka ng kredibilidad.
Nagsinungaling ang mga yan. Sila Bernardo, sila Alcantara, si Bryce Hernandez. Nagsinungaling na sila. Sinabi nila sangkot sila, biglang ngayon hindi na. Tapos ngayon si Bong Revilla na lang. Ano namang hindi naman si Bong Revilla na disburse ng pera, hindi naman yan pera nakuha ni Bong Revilla tapos ibinigay sa kanila, hindi. Proyekto lang naman yung kay Bong Revilla tapos yung DBM ang nag-budget sa DPWH para dun sa proyekto na yun. Anong kasalanan niya doon? Lahat naman may proyekto si Risa Ontiveros nga, ang dami-dami mga proyekto hindi pa rin tapos hanggang ngayon. Bakit hindi natin ikulong yan? Kaya si Bong Revilla ang pinapanagot ngayon. Kasi nga, siya yung pinakamadaling bigyan ng mga ganitong klase ng mga bintang kasi may dati na siyang kaso. At para lang masabi na kaalyado ng gobyerno nakakulong ngayon, para lang masabi na, kita nyo kahit kakampi nakakulong. Kaya ngayon ginaganito nila si Bong Revilla. Tsaka isa pang nakikita kong problema rito kay Bong Revilla, taga Cavite siya. Ang tumira sa kanya puro taga Cavite. Sino? DOJ taga Cavite. Si Remullon, 2 Remulla, taga Cavite. Si Panfilo Lacson, taga Cavite. So anong ibig sabihin yan? Pwedeng politika rin yan sa Cavite. Kaya ginagano to si Bong Revilla kasi nga dahil natalo siya sa pagkasenador, tatakbo sana yan ng gobernador diyan sa Cavite. Paano na? Kaya ngayon pa lang dinidemolition job na nila. Yun yung mga nakikita natin posibilidad, pwedeng totoo yan, pwedeng hindi. Pero sa nakikita natin ngayon, mali yung sistema na si Bong Revilla nakakulong tapos nakalaya si Bongbong, nakalaya si Romualdez, nakalaya si nasa laya si Charis tapos si Saldico. Hanggang ngayon nagtatago. Ano pa? Dating Senador Bong Revilla. Yan ang kinumpirma ni DPWH Division Chief of Planning Service Engineer na si Peter Paul Cortez sa bail hearing ng malversation case si dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado nito. Bitbit ang original at certified true copy. Iprinisinta ni Cortez sa 3rd Division ng Sandigan Bayan ang listahan ng mga proyektong si Revilla umano ang proponent. Aniya na ipasok umano ang mga proyektong ito sang-ayon sa direktiba ni Cabrala at sa koordinasyon ng naturang engineer Angelo Domingo mula sa Programming Division ng DPWH na siya namang coordinator para sa mga senador. Lumalabas na may pangalan ni Revilla ang mga papeles pero wala naman itong pirma. Walang pirma. May pangalan pero walang pirma. Ngayon ako kasi bilang isang mangbabatas senador, maglalagay ako ng ng project. Sana ma-approve kasi para yan sa mga nasa constituents ko. Kung hindi ma-approve, dahil nilagay ko yan dyan, ipupush ko yan. Yung mga proyekto ko, prioritize nyo naman. Kasi nandiyan yung pangalan ko. Pero hindi naman preba yun na sinasabing, yung mga proyekto ko tapos yung kickback ko wala namang ganun. Wala rin namang kontrata makapagpapatunay nun. And then dito sinasabi na may mga pangalan si Bong Revilla dun, wala namang pirma niya. So nag-fail na naman sila para i-connect kay Revilla ito. Na i-connect lang nila kay Revilla ito dahil siya yung proponent. Yun lang. Proponent lang siya. Hindi talaga nila ma-prove na may corruption or may pera siyang kinuha sang-ayon dito sa mga aligasyon sa kanya. Wala rin umanong receiving copy o transmittal copy ang dokumento na posibleng idiin si Revilla sa kaso. Walang transmittal copy, walang receiving copy na makapagdidiin sa kanya. Ba't siya nakakulong? Again hindi ko sinasabing wala siyang kasalanan. Pero mga bossing naman. Hindi naman tayo siguro mga bobo rito. Nakikita naman natin yung pattern ng gobyerno na naghahanap lang sila ng masisisi para maiiwas sa kanila. Sabi ko nga kung sino yung mga nakakulong ngayon, karamihan dyan o lahat dyan, walang mga kasalanan yan. Etong gobyerno natin mga bossing, itong mga nasa gobyerno na mga nasa laya ngayon, malaya pa rin na nakakapambaboy sa Pilipinas, yan ang dapat na mga makulong. Yan ang dapat na mga talagang mabulok sa kulungan. Niki, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas mula nang matapos humarap sa witness stand si Cortez na agad namang nilisan ang Sandigan Bayan. Mamayang hapon ay ihaharap ng prosekusyon ang isa pang witness nito na si Jose Jason Cruz. Habang sa Webes naman ay si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang haharap na isa sa mga nagdawit kay Revilla sa flood control scam. Idadawit lang nila yung pangalan kasi siya yung proponent Low hanging fruit nga, idadawit nila. Kaya ba nilang patunayan? Hindi nila kayang patunayan yan. Katulad ng sinasabi, sa linggo na, siyam na testigo, wala pa ring yung kahit mga ganyan receiving copy, pirma maililink kay Bong Revilla. Hindi naman si Bong Revilla ang nagbalangkas ng GAA. Hindi naman si Bong Revilla ang boss ng DPWH. Hindi naman si Bong Revilla ang boss ng DBM. Siya lang ang naglagay ng proyekto. Lahat ng mga senador may mga proyekto yan. Lahat ng mga congressman may mga proyekto yan. Ang nag-allocate ng infrastructure projects DPWH. Tapos ang nagpopondo niyan DBM. Sino ba amon yung mga yan? Si BBM. Sino bang gumawa ng NEP? Sino bang gumawa ng nag-allocate ng mga budget sa mga ahensya ng gobyerno? Congress.
Di ba? O diyan pa lang palpak na so hindi natin dapat pinapalagpas ito. Bagamat hindi ito ito'y part ng administration, part siya ng alyansa ni Bongbong Marcos no. Nakita natin na tinraidor din siya ng alyansa at ginagamit siya ngayon ng alyansa na fall guy. Panakip butas sa lahat ng mga kahayupan nila. Kahayupan ni Lacson, ni Tito Soto, ni Bongbong Marcos na nakatanggap itong mga alyansa na ito ng mga pera galing sa flood control daw para dyan sa kanilang kampanya nung nakaraang eleksyon. Inamin na mismo yan ni Toby Chanco. Yan yung mga iniiwasan nila. Kaya idinidiin nila itong mga taong ito, mga bossy. O yan. Sana nagustuhan ninyo itong vlog na ito. Kung nagustuhan ninyo, like, share ninyo. At kung gusto niyo tumulong sa channel natin, magpakulay kayo dyan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating mga content. Mabuhay kayo. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.